Magandang gabi mga kabulgar, simulan natin ang balitaan ngayong Huwebes. Mga online job platforms ginagamit di umano ng China para mag-espiya. Nagbabala ang Five Eyes Alliance na kinabibilangan ng United States, Britain, Canada, Australia at New Zealand laban sa mga espiyang Chino na gumagamit ng mga online job platforms at professional networking sites. Ginagamit umano ang mga peking online job hunting sites para magbayad ng daan-daan hanggang libo-libong dolyar kapalit ng mga lihim na impormasyon tungkol sa militar, politika at ekonomiya. Itinanggi naman ng Beijing ang mga akusasyong ito at tinawag na pure fabrication and malicious slander. Pilipinas bigong makapasok sa United Nations Security Council. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Jenny Albazon. Hindi pinalad ang Pilipinas na makakuha ng pwesto bilang non-permanent member ng United Nations Security Council matapos itong matalo ng Kyrgyzstan sa ika-4 na round ng botohan ng United Nations General Assembly. Sa kabuuang 171 boto, kailangan ng mga kandidato ang 128 upang makuha ang kinakailangang 23 mayorya. Nagwagi ang Kyrgyzstan sa pwesto matapos maka-142 boto habang 49 naman ang nakuha ng Pilipinas. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro, iginagalang ng Pilipinas ang naging desisyon ng mga miyembrong bansa ng UN at nananatiling nakatuon sa pagsusulong ng kapayapaan, dialogo at kooperasyon sa pandaigdigang komunidad. Nagbubulgar, Jenny Albazon. Security Exchange Commission official arestado sa paninikil sa isang lending company. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Brian Kitson. Sa inilabas na putis ng National Bureau of Investigation, makikita ang sinagawang entrapment operation laban sa isang opisyal ng Securities and Exchange Commission sa Butuan. Ayon sa ahensya, inaresto ang direktor ng SEC Butuan Extension Office matapos umanong tanggapin ang marked money mula sa kinatawan ng isang lending company. Sinagawang operasyon matapos makatanggap ng reklamo na humihingi umano ng pera ang opisyal kapalit ng hindi pagsasampa ng mga administratibong kaso laban sa kumpanya. Mula sa orihinal na hinihingin 650,000 pesos na pagkasundoan ng halagang 250,000 pesos bago isinagawa ang entrapment operation. Na-recover mula sa suspect ang mga marked bills at isang cellphone na sinasabing ginamit sa transaksyon. Nakabinbin na rin ang paghahain ng mga kasong graft, direct bribery at iba pang kaugnay na paglabag laban sa opisyal. Nagbubulgar, Brian Kitson. Mag-asawang Diskaya at ilang DPWH officials kinasuhan ng Office of the Ombudsman. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Kim Plagata. Nagsampa ang Office of the Ombudsman ng kasong graft at malversation laban sa mga kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya, kasama ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways, kaugnay na manumalyang flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Nag-ugat ang kaso sa proyekto para sa rehabilitasyon ng river structure sa kahabaan ng Bulusan River sa Kalumpit na ipinatupad ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Ayon sa DPWH, tinatayang 53.9 milyon ang pinakinabangan ng contractor na St. Timothy Construction Corporation. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng Senado si Curly habang nakadetinyo naman sa Cebu si Sara kaugnay ng hiwalay na kasong graft at malversation na may kinalaman sa umano'y 96.5 million ghost flood control project sa Davao Occidental. Nagbubulgar, Kim Plagata. At ngayon, balikan naman natin si Kim para sa Boses ng Bayan. Sa gitna ng mainit na issue at usaping kinaharap ng bansa, mahalagang marinig ang boses ng karaniwang mamayan. Magandang araw mga kabulgar, ako si Kim Plagata at samahan niyo akong alamin ng pananaw ng masang Pilipino hinggil sa muling pag-usad at muling pagsasampa ng kaso sa mga sangkot kaugnay ng flood control scandals. Sana tuloy-tuloy na maliwanagan yung ano ba talaga nangyari doon. Ang laki ng ginawa nilang perwisyo sa Kalumpit, Bulacan. Yung mga nakukulong pala, yung mga nasa mababa pa lang yan eh. Marami pang, hindi naman gagalaw yun kung walang kinalaman yung iba din na matataas eh. Natutuwa ako kasi kahit papaano is nabigyan ng hustisya yung mga nagawa nilang hindi tama. Dapat pagbayaran naman din talaga nila. Bayaran niyo yung pinagkagawa niyang kasalanan. Kasi kawawa niyang gobyerno natin. Kawawa rin tayo, di ba? Sana malutasan na lahat siya, yung mga nagkasala dyan. Sana po mahuli na po lahat kasi po hindi lang po sila yung, hindi naman po sila yung nahihirapan eh. Lalo na po yung mga mamamayan na nasa lower class po talaga. Ang dami ko na pong nakikitang sobrang naghirap dahil po sa kanila. Maganda. At least may nangyayari na. Although mahaba pa yung proseso, nahuli pa lang sila, madami pa silang gagawin, magdadaanan.
Sana mag-push through. At yan ang mga opinion na kalap natin sa araw nito. Para sa Boses ng Katotohanan, ako si Kim Plagata, nagbubulgar. Rebecca Lusterio, nagpasalamat sa taong nagbigay ng pagkakataong makilala sa industriya. Nagbigay ng mensahe ng pasasalamat ang dating aktres na si Rebecca Lusterio kay Cesar Montano na naging daan upang makilala siya sa pelikulang Muro Ami. Sa video message na ipinalabas sa Fast Talk with Boy Abunda, ibinahagi ni Rebecca ang kanyang kasiyahan sa muling pagpapalabas ng naturang pelikula sa mga sinihan. Hi Kuya Buboy, kumusta po? Sobrang tagal na, maraming taon na ang nakalipas. At sobrang natuwa ako nung nalaman ko na ipapalabas ulit ang Muro Ami sa mga sinihan. Ayon kay Rebecca, hindi niya inaasahang magkakaroon pa siya ng panibagong proyekto matapos ang tagumpay ng Muro Ami. Ngunit dahil sa tiwalang ibinigay ni Cesar Montano, nabigyan siya ng isa pang pagkakataon na mapabilang sa pelikulang Panaghoy sa Suba. Dagdag pa ni Rebecca, naging malaking biyaya rin ang kanyang pagganap sa Panaghoy sa Suba dahil ito ang naging daan upang mabigyan siya ng scholarship sa Letran at may pagpatuloy ang kanyang pag-aaral. After Panaghoy sa Suba, nabigyan ako ng scholarship ng Letran at dahil dun, nakapagtapos ako ng kolehiyo. Sa likod ng mga puna sa kanyang itsura, Sander Ford nagsalita na. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Mabel Beron. Nagsalita na si Sander Ford tungkol sa kumakalat na komento na na-expire na umano ang kanyang facial enhancement matapos ang kanyang kasikatan. Sa panayam kay Susan Tayo Vlogs, nilinaw ng social media personality na wala umanong nangyari sa kanyang ilong at nagbago lamang ang itsura nito dahil nadagdagan ang kanyang timbang. Sabi, parang nag-expired. Actually, yun po talaga yung ilong ko nang lumabas ako. Ito na talaga siya, ma'am. Nag-expand lang yan, ma'am, kasi tumaba po ako. Ilong, tiyan. Ayon kay Sander, kasabay ng pagbabago sa kanyang pisikal na anyo ay ang mabibigat na problemang kanyang hinarap sa personal na buhay. Kwento niya, sunod-sunod ang mga pagsubok na dumating sa kanilang pamilya, kabilang na ang karamdaman ng kanilang mga magulang, kakulangan sa trabaho, at responsibilidad habang nagdadalang tao ang kanyang partner. Meron ko ng mga acne. Sobrang stress kasi nung buntis yung asawa ko, syempre wala akong trabaho. Na-aksidente yung parents niya. 50-50 parehas. Yung papa ko na mild stroke. Yung mother ko nasa ibang bansa. Nag-broken family kami. So, yung stress ko talaga, dumagdag pa yung mga sinasabi ng tao na laos ka na, mga ganun. Dahil sa mga pinagdadaanan, nagkaroon din siya ng matinding stress na naging sanhi ng paglitaw ng acne at iba pang pagbabago sa kanyang itsura. Kahit strong ako, meron pa rin inside na ano eh. Mahina. Yes, oh. Bukod sa personal na problema, aminado si Sander na nakaapekto rin sa kanya ang mga mapanirang komento at panghuhusga ng ilang netizens. Ayon pa kay Sander, hindi naging madali ang kanyang laban dahil maging ang kanyang mental health ay naaapektuhan ng negatibong karanasan na kanyang pinagdaanan. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, ibinahagi ni Sander na nakatulong ang kanyang pananampalataya upang unti-unti siyang makabangon at makapagpatuloy. Babasa ko ng Bible. Hindi ko naiintindihan yung binabasa ko, ma'am. Hanggang sa nahihil ko yung sarili ko po. Nagbubulgar, Mabel Vieron. Gene Kings, nasungkit ang 1-0 lead sa Game 1 ng PBA Finals. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Miguel Banaag. Matagumpay na nakuha ng Barangay Ginebra ang panalo sa Game 1 ng PBA Commissioner's Cup Season 50 Finals kontra sa Token Tech itong Miyerkules. Nagpakitang gilas muli ang duo na sina RJ Abarientos at Justin Brownlee matapos sila makapagtala ng 24 at 21 points sa kabuuan ng game na nagtapos sa final score na 102-100. Maghaharap muli ang Gene Kings sa tropang 5G sa Game 2 ng PBA Finals na gaganapin sa Araneta Coliseum bukas. Nagbubulgar, Miguel Banaag. Nako Tons, ang dami na ngayon nakakasuhan. Napansin mo ba? Tingin ko rin naman dapat na. Kasi ang tagal na nitong issue sa flood control. Yes. At least ngayon, like yung mga officials ng DPWH plus yung mga contractor, na-address isa-isa kasi panibagong kaso to eh. Yes. Kaya nga eh, di ba? Nakakatuwa, nakakainis dahil syempre natutuwa ka dahil nagkakaroon tayo ng justice pagdating sa ginawa ng mga politicians na yan, di ba? And at the same time, nakakalungkot dahil ang daming apektado ng mga, lalo na yung mga mamaya. Saka nakakalungkot talaga dahil yung mga hinahanap, hindi pa rin mahanap. Correct. Isa pa yun sa nakakadismaya. Parang dismaya is diskaya. Isa pa yan, si diskaya. Meron siyang bagong, ngayon, di ba?
kaso na naman na kakaharapin. Biruin mo, yung mga maliliit, or means, hindi naman siya totally maliit. Kasi Contractor kasi. Contractor siya, Pero yung diba? kunyari yung nasa pamahalaan ng yes, or oo. Pero sa lineup nila, syempre, maliit lang na fish kung titingnan natin si pero ano naman, di ba, si Senator Bong Revilla, si Senator Jinggoy, oo. yung mga kaso nila, ano din eh, di ba? Flood control. So, meron din naman. Oo, correct. Pero syempre, alam naman natin na meron pang mas Meron pa, malaki, oo. di ba? So, yun lang ang inaantay natin. Which is Baka talaga. maubos sa ano natin yan, government officials natin yan, pagka napangalanan silang lahat. Nako, sana lang din naman, justice din naman dapat. Hindi lang naman dahil hindi mo siya kagrupo. So ba, ano bang gagawin mo pagka nahalal ka? Anong gagawin mong programa para sa ma-address ang baha sa Pilipinas? Di ba, flood control lang man talagang dapat doon eh. Pero syempre, parang nakakatakot ng humawak ng mga ganyan. Kaya ayoko rin pumunta sa level ng politician. Oo. Nakakatakot. Nakakatuwa dahil makakatulong ka sa tao at the same time. Pero meron ding... At the same time, pwede ka makulong. Yes. O, di ba? Yun ang... So, huwag na lang. Oo, yun ang, di ba? Okay na siguro yung ganito na lang tayo. Maghintay tayo ng mga support sa talagang mga concern at saka talagang dapat silang namamahala. Tignan natin bukas kung sino ang susunod na kakasuhan ng ombudsman. Oh, yan. Okay, at yan ang mga boses na nagibabaw sa araw na ito. Ako si Ferry Nang, at para sa iba pang detalye ng mga balita, tumutok sa aming website www.bulgaronline.com. At maaari rin kayong bumisita sa aming mga social media accounts kasi Fonse Daño sa panahong mahalaga ang katotohanan, paingay pa rin ang boses ng bayan.